Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napaka-makapangyarihang Diyos na siyang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sumapit na muli sa ika-16 na aralin na ibig po ng ating Panginoong Hesus na ating mapakinggan, at kung ito po naman ay ating maliwanagan, meron po tayong mga katungkulan na ito po ibahagi natin una na nga sa ating mga kaluluwa muna, sa ating mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, sapagkat ito ang kanyang kalooban. Charity begins at home. Atin munang turuan ang ating mga sarili, ang buong sambahayan natin, at kung makaganap na tayo, dumating na tayo sa kasakdalan, ay tutulungan tayo ng Diyos na tayo naman ay maging ilawan o wika nga tagapagpaliwanag din naman sa mga nasa labas ng ating mga tahanan. Una po sa lahat ay atin munang pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Saan man dako ng tahanan natin tayo naroroon, ay magtitiklop muna tayo ng ating mga tuhod. Ang wika nga sa Pilipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nangasa lupa, at ng lahat ng nangasa ilalim ng lupa, na nagpapakilala lamang na ang Panginoong Hesus, siya po ang nag-iisang Diyos na sasambahin ng lahat ng mga tao, maging ng lahat ng mga nilalang na nasa langit at maging ng mga nasa ilalim ng lupa, kung merong mga nilalang sa ilalim ng lupa na may mga tuhod. Kaya nga tayo na tayo, huwag nating ikakahiya ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ikakahiya natin siya, ikakahiya rin naman tayo ng Panginoon sa harap ng kanyang mga anghel. Tayo po'y magpailang lang muna ng bunga ng ating mga labi na nagpapasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin, at hihingi tayo ng karunungan sa kanya. At habang tayo'y nagsisipakinig ay mga nampalataya tayo. Ang Panginoong Hesukristo nga ang nagtuturo sa atin, at ginagamit lang ng Panginoon ang ating mga pandinig at ang ating mga bibig na siyang nilalabasan ng kanyang mga salita, nalipos ng espiritu at ng buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, minsan pa po masusulyapan mo po kaming iyong mga hamak na mga nilalang, na bagaman kami po ay malalayo sa pangangatawan sa isa't isa, at bagaman iilan lamang kami sa loob ng aming mga dampang tahanan, hindi po namin ito ginagawang kadahilanan upang hindi po kami makapagpatuloy ng mga mumunting mga gawa ng katwiran at kabanalan, na kami po ay makapagpailang lang sa iyo ng bunga ng aming mga labi, na nagpapasalamat po sa iyong banal na kaitaasan. Ama naming Diyos, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa napaka-marangal, malinis mo pong pangalang Kristo Jesus. Ipinaaabot namin sa iyo ang amin pong mga taos sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Wala kang binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay sa mga araw na nagdaan. Salamat po, pinakakain mo kami at dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling mo ang aming mga pangangatawan. Maraming salamat po ng higit sa lahat. Hanggang ngayon patuloy mong itinuturo sa amin, ipinaliliwanag,
dinaragdagan at pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Ama naming Diyos, nalalaman po namin, hindi mo po dinirinig o tinatanggap ang panalangin ng mga taong mga makasalanan sa gabi pong ito ng aming mga buhay. Kung nasumpungan mo pong kami nangagkasala, nakalimot, nakagawa ng mga bagay na hindi kaalinsunod sa iyong mga banal na katotohanan, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami paliwanagan sa gabing ito. Patawarin mo po kami, Amang Banal, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Panginoon, hindi po kami humihiling sa iyo na kami pagkalooban mo ng kayamanan, ng kapurihan, karangalan at ng mga luho sa buhay dito po sa ibabaw ng napakamandaraya, madilim na sanlibutan. Isang bagay lamang po ang iyong mapapakinggan sa amin. Huwag mo po sana kaming ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Panatilihin mo po kaming nangakapananahan sa loob ng iyong banal na iglesia, na dito po, Amang Banal, tinuturuan mo kami ng iyong mga salita na lipos ng espiritu at ng buhay. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya at idinadalangin din po namin sa iyong kung baga maaari. Loobin mo po sa iyong banal na kaitaasan sa langit na maging ang aming mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at maging ang mga kaibigan namin nakasakasama naming nakikinig ng iyong mga katotohanan. Sa huling araw na ito'y tipunin mo po kami sa iyong banal na iglesia. At sa ikalawang pagparito mo po, Amang Banal, kung masumpungan mong kami nagtapat sa iyo hanggang aming mga kamatayan, pagkakalooban mo po kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Idinadalangin din po namin sa iyo sa gabing ito, Ama, na ikaw sana muli ang magturo sa amin. Banalin mo po lamang ang bibig ng iyong hamak na lingkod na iyong kakasangkapanin. Linisin mo po ang kanyang puso, paliwanagin mo po ang kanyang isipan, dagdagan mo po ng mga katalinuhan, at bigyan mo po ng tapang, ng kalooban, na kanyang masalita ang iyong mga aral na hindi matututulan. Langkapan mo po ng bisa at ng espiritu na kung ito'y dumating sa lahat ng mga nagsisipakinig, mabago ang kanilang mga kalooban, tumubo sa kanilang mga puso ang binhi ng iyong mga aral, at sila man pong lahat ay makasama namin sa patuloy naming mga pagpupurit, pagsambat, pagluwalhati sa iyong marangal na harapan. Ama namin Diyos, ipinapakiusap din po namin sa iyo. Dagdagan mo rin po sana ang aming mga hiram na buhay, ang aming kagalingan, kalakasan, at ang aming mga araw. Tutulungan mo pong kaming lahat lumawig pa sa ibabaw ng sanglibutang ito, at maging mabubuti kaming mga kasangkapan na magpapahayag hindi lamang sa aming mga nasasakupan o mga mahal sa buhay. Bigyan mo lamang kami ng tapang ng kalooban, magamit mo po kaming mga ilawan sa lalo pang maraming mga taong nabubuhay sa kadiliman, sa mga maling aral, dito po sa ibabaw ng magulot mandarayang sanglibutan. Ama, pangunahin na nga po na iyong dadalawin sa araw-araw kaming mayroon ng mga katandaan sa buhay, tulad po ng iyong lingkod. Gayon din ni kapatid na Rosita, na patuloy na po kaming tumatanda, nanghihina, nabibilang na ang aming mga araw. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Alalahanin mo po ang aming mga paglilingkod sa iyo, lalo na nga po ang pinakamatanda sa aming
mga kapatiran na si kapatid na Concepcion Tenedero. Tulungan mo po, Panginoon. Bigyan mo pa kami ng maraming kagaling at kalakasan. Gayon din si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Florito. Kahahabagan mo rin po, Amang Banal, si Abelino at si Expectacion Valencia. Hindi mo rin sana pababayaan si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna at ang marami naming mga minamahal sa buhay na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Sila na meron pang mga kabataan, lalo na nga silang nangingibang bansa't mga bayan upang humanap ng ikabubuhay sa araw-araw. Malayo sila sa aming paningin, Panginoon. Tanging sa iyong makapangyarihang kamay lamang namin ipinagtatagubilin ang lahat ng kani-kanilang magiging mga kapalaran, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Daniel at ni David Valencia, ni Abner at ni Enrico, ni Shannon, ni Ana Lira, ni Veyan Guanson, gayon din po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul, Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Kahahabagan mo rin, Ama namin Diyos, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe at si Ador Aquino, si Pido at si Victoria Malangkes, higit na nga po si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, na sa kanila pong mga pangingibang bansa't pangingibang bayan, idinadalangin naming ilalayo mo po sila sa kamay ng mga taong tampalasan, maging sa kamay po ng hostisya, sa mga disgrasya sa daan, sa lahat po ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Gayon din po ang gagawin mong pamamatnubay sa kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay. Iingatan mo rin sana, Panginoon, ang lahat ng amin-aming mga tahanan, maging ang amin-aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Panginoon Diyos, tutulungan mo pong mapalayo rin naman sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa amin mga masasamang mga taong kapitbahay. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya. Hindi mo po kami pinagsasawaan. Sa gabi pong ito'y ikaw ang muling magtuturo sa amin. Ikaw ang magpapaliwanag sa amin. Ama naming Diyos, sapagkat kami nananampalatayang ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo, na dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ibinigay mo ang iyong sariling buhay upang masakop kami ng iyong banal na dugo, upang malinis kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito po'y aming isinasaalang-alang sa tanging karapatan at pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo pumaroon sa nakatakdang aralin bilang ika-16, katulad po ng ating kinagagawian, sasauyan po natin sumandali ang nakalipas nating aralin bilang ika-15. At kung natatandaan pa ninyo, tinuruan po tayo kung ano ang tinatawag na pananampalataya. Yung pananampalataya po pala, iba po sa salitang paniniwala. Sapagkat yung paniniwala, to see is to believe. Yung paniniwala, yun ay naniniwala tayo dahil nakita natin, at pag nakita natin ang isang bagay, merong materya. Mga kapatid,
merong wangis, merong anyo, merong hugis. Mali po pala yun. Ang pananampalataya, sabi sa atin ni Apostol Pablo ng kanyang isulat sa Hebreo 11:1, ay ang kapanatagan, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, na hindi nakita ng mata ng tao. Kaya po, iba yun eh. At yun sinabi sa atin ng Panginoong Hesus, nang si Tomas, yung kinikilalang apostol na mapag-alinlangan. Natatandaan ninyo, hindi ako maniniwala malibang makita ko ang sugat ni Jesus sa kanyang mga kamay at sa kanyang dibdib. Ang sabi niya ron sa 10 na mga apostol na unang pinagpahayagan, dinalaw ng Panginoon nang magbangon siya sa kanyang libingan. At pagkatapos nga ng 8 araw, napakita uli at naroon na si Tomas. At sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Tomas, halika, hipuin mo ang sugat ko sa aking mga kamay, sa aking palad, ipasok mo ang daliri mo sa sugat ko sa aking tagiliran. At nang magkagayon nga, sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, sumampalataya si Tomas. Nakita niya, naniwala siya. Dapat sinabi ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay sumasampalataya sapagkat ako'y iyong nakita? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit na mapapalad ang sa akin hindi nakakita ngunit nagsisampalataya. Kaya nga po sa atin sa huling araw na ito, ang atin pong ginagamit ay pananampalataya, hindi po nakikita. At naturuan po tayo na merong 4 na uri ng pananampalataya. Ang unang uri, yung maling pananampalataya, mga kapatid. Alin po yung maling pananampalataya? Ito rin ang ipinakikilala sa Galacia sa kanyang 5:19, mga hidwa, maling pananampalataya. Bakit po? Ito nga po yung mga relihiyon, mga iglesia, na sila po ay sumasampalataya saan? Sa tinatawag na mga nakikita. Alin yung mga nakikita nila na sinasampalatayanan? Niluluhuran nila, hinahalikan nila. Una nga po, yung mga leader ng relihiyon nila. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Yung mga pari, hinahalikan ng mga Katolikong mga kamay niyan. Niyayakap, lalo na yung mga tinatawag ng mga papa sa Roma. Talagang niluluhuran, dinidiyos nila yan. Yung mga larawan, nila Birhen Maria, nila Santo Niño, ni Lorenzo Ruiz, ni Calunsad. Yan po ay mga maling pananampalataya. At kung bakit pa mga mali ang pananampalataya, itinuro sa atin sa Titus na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Meron pong sinusunod ang maraming relihiyon, mga iglesia, mga katha ng mga Hudyo. Sa huling araw na ito, huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Paulit-ulit na ako. Sinasabi ko sa lahat, yung araw ng Sabado, hindi po para sa atin yan. Katha na lang ng mga Hudyo yan. Gusto nila ipagpatuloy ang pagsunod sa araw ng Sabat para masunod ang kahudyuhan. Yang po, hindi po para sa atin yan. Yan ay buwis para sa bansa ng Israel noong araw. Kaya marami kayo nakikitang mga leader ng mga relihiyon, nakalimusin, mga isputing, mamahalin ng damit, ang mga anak nag-aaral sa malalaking kolehiyo at universidad, maraming bahay sa iba't ibang bansa, may mga malalaking mga negosyo, mga leader ng mga obispo, mga kapatid, may mga negosyo, maraming pera, mga kapatid. Bakit? Nagpapaalipin ang mga membro nila sa mga katha ng mga Hudyo at utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Kaya po mali. Hidwang pananampalataya. At ang talagang nakakatakot, ang itinuro sa atin, unang Timoteo 4:1-3, sa huling araw, hayag na sinasabi ng Espiritu, marami talagang magsisitalikod sa pananampalataya at magsisisunod sa mga utos at aral ng mga tao, mga kapatid, at sa mga aral ng mga demonyo.
Bakit nga naging mali? Bakit naging aral ng mga demonyo? Ang wika sa atin, ipagbabawal ang pag-aasawa. Ayan. Kung ang relihiyon ninyo ipinagbabawal sa inyong mga kapatid, lalo na nga sa mga leader ninyo o mga pare o mga pastor ninyo, mga ngaral ninyo, na huwag mag-asawa dahil ika nga sugong anghel ng Diyos, yan po aral ng mga demonyo. At ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate o ng karne, ng baboy, kung ano-anong mga lamang kate. Yan po yung mga utos-aral ng mga demonyo. Kaya nga po, huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Ako'y nagsasaysay lang sa inyo ng katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung kayo'y nasa ganyang uri ng mga relihiyon at iglesia, mga maling pananampalataya po yan, mga hidwa, mga utos-aral ng mga demonyo yan. Mga kapatid, ang ikalawang uri ng pananampalataya ay aral nga po ng mga demonyo. Ito namang tinutukoy dito, ito ang mga tao na talagang sumasampalataya ang Diyos ay iisa. At ginamit ko pang ang halimbawa, kami mismo sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nalalaman ninyo, itinuturo namin ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang katawan ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang naririto, yung mga anak ng Diyos, yung mga binabanal, pinapagiging banal, na sumasampalatayang iisa ang Diyos. Ano bang pananampalatayang demonyo? Ang wika ni Apostol Santiago, oo, iyong sinasabi, tama. Ikaw ay sumasampalataya. Iisa ang Diyos. Si Satanas man sumasampalataya. Iisa ang Diyos. Nanginginig pa. Ito po yung mga kapatid sa iglesia. Mga kapatid, alam po ninyo, fair is fair. Kaya dito po sa amin, hindi namin itinatangi ang aming sarili. Katulad ng malimit ninyong mapakinggan kay kapatid na Cirilo ninyo, ang pagliligtas ng Diyos, it is deeply a personal connection or relationship of an individual to God. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ito po ay nasa atin. Nasa atin, sa bawat isa sa atin. Alam ninyo, kami ay kalipunan ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero hindi po ang ibig sabihin sa amin po, mga kapatid, lahat kami, wika nga, papasok sa langit. Hindi ko nalalaman. Halimbawa, may kapatid kaming Juan de la Cruz. Hindi ko alam kung ito si Juan de la Cruz nananatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Baka hanggang ngayon nagsasabong. Hanggang ngayon nagmumura. Hanggang ngayon nambababae. Hindi po magsisipanaig, mga magulang, sa iglesia ng Diyos yung mga taong mga makasalanan. Inaalis po ng Diyos yun. Ang iglesia, banal, matuwid at mabuti, walang pagkasira. Ang iglesia ay tulad sa isang babaeng banal, matuwid, dalagang malinis. Basahin ninyo sa kanyang 2 Korinto 11:2. Kayo'y pinapag-asawa ko sa isa upang maiharap ko kayo kay Kristo. Ang iglesia ng Diyos ang kausap. Upang kayo'y maiharap ko kayo kay Kristo na tulad sa isang dalagang malinis, birhen. Kaya nga kung merong napapasok dito sa iglesia na mga pakunwari pala, na ito pala'y paimbabaw, sumasampalataya ka, iisang Diyos, pero nanginginig pa. Kaya lamang pala napapasok sa loob ng iglesia sa mahalay ng mga kapakinabangan. Kapag may sakit, naaalaalang sumamba. Kapag mayroong kailangan sa Diyos, hindi nakakalimot. Huwebes at Linggo, nakikinig ng mga aral ng Diyos, sumasamba. Pero pagkatapos, pinaginhawa uli ng Diyos, nawala na naman ang pagkatakot sa Diyos. Yan po ang pananampalatayang demonyo. Iisa rin ang Diyos na kinikilala, pero
pabugso-bugso kung may kailangan lamang, kung may takot lamang, kung masakit lang ang ngipin, kung nawalan lang ng trabaho, kung merong kailangan sa Diyos, kaya lang naglilingkod. Pero pagkatapos, naibigay ng Diyos ang kailangan nila, nagbabalik na uli sa tinatawag ng mga luho at kasalanan ng buhay. Ang ikatatlo naman po, ang wika ni Santiago, o hindi mo baga nalalaman taong walang kabuluhan na ang pananampalatayang baog, ayan, ang pananampalatayang baog ay walang pakinabang. Ang ibig lang sabihin ng baog, patay. Ito naman ang mga tao na sumasampalataya nga sa Diyos, naniniwala sa Diyos, nakikinig ng mga salita ng Diyos, pero ayaw namang gumawa. At huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid. Itong ilan sa ating mga kaibigan, alam po ninyo, sa tuwing kami mangangaral, hindi po naman maring sa 10 na nakikinig sa amin, lahat ng 10 galit na sa amin. Alam naming maraming galit, pero hindi naman lahat ng 10 tao. Siyempre po, merong tinatawag na law of statistics. Kahit paano, merong isa na nakakaunawa. Kahit paano, merong isa o dalawa na kinakatok ng Diyos, tinutuktok ng Diyos. Sumasampalataya kami, kapatid na Cirilo. Ang gaganda ng mga itinuturo ninyo sa amin. Ang iba'y naluluha pa raw pagka nakakapakinig ng aming mga doktrina at ng aming mga leksyon o mga propaganda. Paano ipinakikilala yung pananampalatayang baog o patay? Kapag tinatanong na po namin, kaibigang nakikinig, salamat po, sinabi ninyo sa amin, naliliwanagan kayo, at lagi kayong nag-aabang nakikinig. Ang tanong ay ito, kailan po kayo magpapabautismo? Ayan. Aba kapatid na Cirilo, pag-uusapan pa po naming mag-asawa yan. At saka hindi na po kami aalis dito sa aming kinagisnan. Dito po kami ipinanganak, dito kami nabuwal, dito na rin kami. Dito kami tatayo. Sabi nila, mga magulang, kung ano ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang, doon na lang sila hanggang kamatayan. Yan, pananampalatayang patay. At yan din ang kilalang kilala. Sa tawag na pananampalatayang bunga at nganga lang, mga kapatid, ang ibinubunga, walang gawa. Anong gawa na makikita mo roon? Di wala. Katulad nga ng 70 alagad. Kaya lang pala sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa tuwing gumagawa ng milagro, sa tuwing nagpapakain ang Panginoong Jesus, nakita nila sa ilang putol na tinapay at ilang pirasong isda, 5,000 katao na busog at nag-uwi pa ng tig-7 basket yung kanyang mga alagad. Nakita ito ng 70 alagad. Katulad ng napakinggan ninyo, hindi lamang naman 12 apostol, meron pang 70 disciples. Natutuhan ninyo yan. Pero ito palang 70 disciples, walang mga gawa. Na kaya lang pala sumusunod ito dahil doon sa sikmura nila. Ibig nila laging magmimilagro ng pagkain ng Panginoong Yesus para mabusog sila. Kaya nga nang sabihin ng Panginoon, ako'y tinapay na nanggaling sa langit. Mga magulang, ang kumakain ng aking laman at ng aking dugo, pagkat ang aking laman at dugo ay tunay na pagkain at tunay na inumin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nang mapakinggan ng 70 alagad, mabigat ang pananalitang ito, paano ka namin kakainin at iinumin? Naglayasan ang 70 alagad. Walang gawa! Hanggang doon lang sa pakikinig at sa mga pakinabang, mga kapatid, ng kani-kanilang sariling tiyan. At nang lumingon ang Panginoong Hesukristo kay Pedro at sa 12, sa 11 pa, at sinabi niya, Pedro, ibig baga ninyong sumunod sa 70? Panginoon, ang wika ni Pedro, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Yan ang ikatatlo. Baog. Pagdating sa gawa, tumatalikod na. Ayaw magpatuloy. At ang ikaapat, ang pananampalatayang may gawa. Ginawang halimbawa ang ating ninuno na si Abraham. Hindi bagay ka
sa pamamagitan ng pananampalatayang may gawa ni Abraham nang ipag-utos ng Diyos na ihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak sa kanyang tunay na asawa na si Sarai, ang batang si Isaac. Hindi nag-atubili, dinala niya sa bundok. Sinunod niya ang utos ng Diyos na magtayo ng tabernakulo doon at pagkatapos talian ng bata at ihandog. At nang sasaksakin na nga, papatayin na ni Abraham si Isaac, nagsugo ang Diyos ng anghel. Hinawakan ang kanyang kamay na mayroong tabak at sinabing, "Huwag mong salingin ang bata. Sinubukan ka ng Diyos. Hindi ka nasubukan." Magmula noon, yung gawa ni Abraham na yon, yung gawa, ang pagsunod sa utos ng Diyos na kahit na yung mahal niyang anak, pinakamamahal niya, ibibigay niya dahil sa kanyang pananampalataya, tinawag siyang kaibigan ng Diyos at sa kanya'y lumabas ang bansa ng Israel, mga kapatid at mga magulang, sa kabila ng kanyang katandaan. Yan po ang ating nangaunawaan. At sa apat na ito'y huwag nating kalilimutan, tayo po kung gusto nating makarating sa langit. Kung ibig natin, pagpalain tayo ng Diyos maging dito sa pamumuhay natin dito sa lupa, gagawa tayo. Sapagkat nalalaman natin sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Ito ang katungkulan natin. Ang maraming mga tao akala nila ang katungkulan nila magpasarap sa lupa. Akala nila ang katungkulan nila maghanap buhay, mag-aral, mag-asawa, magparami ng anak, magpakaligaya. Hindi po masama yan. May bahagi tayo ng kaligayahan sa lupa, pero over and above, sa lahat po ng mga utos ng Diyos, kinakailangan po susunod tayo sa kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng lahat ng tao. Kung ibig ninyong makarating sa langit, at ang mga utos nga ng Diyos, alam natin, gagawa tayo ng pananampalatayang may gawa. Maglilingkod tayo sa Kanya. Susundin natin ang Kanyang mga utos. At kung saan gagawin ito, itinuro sa atin, Ezra 7:23. Anumang ipinag-uutos ng Diyos ng langit ay gagawing lubos sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Timoteo 3:15, at kung saan ito unang itinayo ng Panginoong Jesucristo na dapat nating tutularan ngayon sa huling araw, sa unang Tesalonica 2:14, mga kapatid, iglesia po ng Diyos na nasa Hudiya, sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Ito po ang dapat nating kinaroroonan. Ito ang dapat nating pinananampalatayanan, na kung tayo'y nabautismuhan sa iglesyang ito, sa pangalan ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus at ng Espiritu Santo. Kaya nga tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang pagkakalooban niya ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan kung tayo'y magtitiis dito hanggang ating mga kamatayan. Mateo 24:13. Sa gabi pong ito, ang atin pong pakikinggan ay ang propaganda bilang 16. At ang atin pong paksa, kung sino si Satanas at kung saan siya nanggaling ayon sa Biblia. Kung sino si Satanas at kung saan siya nanggaling ayon sa Biblia. Ito po ay isang wika nga aralin na ating lubos na nangauunawaan. Una sa lahat, pag binabanggit si Satanas, alam natin si Satanas, ito ang demonyo, ito ang makapangyarihang tulad din sa Diyos,
pero ito ang prinsipe ng kadiliman, ito ang manunukso, ito ang tumutukso sa lahat ng mga tao sa lupa para walang makarating sa langit, ang lahat ay makasama niya sa impyerno. Dadapwat napakaraming mga tao hanggang ngayon hindi nila naiintindihan kung sino talaga si Satanas at kung saan siya nanggaling ayon sa mga banal na kasulatan. Kaya nga bilang pagpapasimula po, paano po baga ipinakikilala ng Biblia kung sino si Satanas? Buksan po natin ang aklat ng propetang si Zacarias sa kanyang kapitulo 3 at versikulo 1. Tignan po natin kung paanong inilarawan ng Diyos sa pangitain kay propeta Zacarias itong tinatawag na Satanas. At ipinakita niya sa akin si Josue. Si Josue, ito po ay anak ng Diyos, ito'y isang banal na tao, nakahalili ni Moses. Ito ang nagpasok sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, yung tinatawag na pamana ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel, nang ilabas sila sa Ehipsyo sa pagkaalipin. At nang si Moses nga po ay matanda na, 120 anyos na, pinagpahinga na siya ng Diyos at pinag-utusan si Jose ang magpapatuloy ng pagpasok sa binubukala ng pulot at ng gata. At dito po, sa aklat ni Propeta Zacarias, ito po'y maraming mga taon na ang nakalipas, panahon na ito ng mga propeta, mga kapatid, ay nagpaunawa ang Diyos tungkol dito kay Satanas sa pamamagitan ng pangitain. Itutuloy ko po ang pagbasa. At ipinakita ng Diyos sa akin si Josue, na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. Sa pangitain po, nakatayo si Josue sa harap ng anghel ng Panginoon. At si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan, sa kanang kamay o sa kanang dako ni Josue. Bakit at ano ang dahilan? Upang maging kanyang kaaway. Ito po, dito inilalarawan ng Diyos kay Zacarias na yung kanyang anak na si Josue, yung kanyang banal, na kumakatawa naman sa mga banal ng Diyos o sa mga taong anak ng Diyos na may takot sa Diyos at may pananampalataya, na may mga gawa. Merong kaaway. Sino po ang kaaway? Si Satanas. Sa makatwid, pag binabanggit yung salitang Satanas, definitely it is an adversary. Ito ay kaaway ng mga anak ng Diyos. Bakit nga po magiging kaaway ng mga anak ng Diyos? Natatakot nga po sa Diyos Sumusunod nga po sa Diyos mga kapatid. Pero may kaaway ang mga sumusunod sa Diyos. Sino? Yung tinatawag na si Satanas na kaaway ng mga anak ng Diyos. Napakaliwanag po. Ngayon, sa paano pa pong pangalan o katawagan ipinakikilala ng Biblia si Satanas? Bukod sa pangalang Satanas, ano pa ang itinawag sa kanya? 12:9 ng Apokalipsis, basahin po natin. At inihagis ang malaking dragon. Ayan po. May tinatawag na dragon, Sino ito? Ang matandang ahas, tinatawag ding matandang ahas. Iba ba ito kay Satanas? Ang tinatawag na Diablo at Satanas, alin? Ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ano-ano pa ang ibang pangalan ni Satanas? Tinatawag pong malaking dragon. Malaking dragon. Matandang ahas. Tinatawag na Diablo. Sino yan? Satanas. Si Satanas, kaaway. Yun mga katawagan po sa kanya. Mga kapatid. Dragon, ahas,
Diablo. Meron pa bang ipinakikilalang ibang katawagan kay Satanas? Mateo 4.1. Buksan natin. 4.1 po. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksohin ng Diablo. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksohin ng Diablo. Ayan. Ano pa ang ibang katawagan kay Satanas? Manunukso. Mga kapatid, sa makatwid, dragon, matandang ahas, Diablo, Satanas, manunukso. Ito po ang tinatawag na sa wikang Ingles ay tempter, manunukso. Kaya nga ang tao, nagkakasala ang tao pagka siya ay natutukso. Napapailalim siya sa tinatawag na kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga tinatawag siya na manunukso. Talagang yan naman ang nanunukso sa tao eh. Yan ang bumubulong sa bawat tao na makiapid sa hindi asawa, magnakaw ng hindi niya salapi, mangloko ng kapwa, maging masuwayin sa mga magulang, pumatay ka ng tao. Mga kapatid at mga magulang, murahin mo kapwa mo. Yan, nanunukso yan. Si Satanas. At sa 4.3, paano pinatutunayan nga ng pangalan pa niya ay manunukso? 4.3 ng Mateo din, at ang manunukso, dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Sa makatwid, naunawaan natin, si Satanas, ito ang kalaban ng mga banal ng Diyos. Si Satanas, tinatawag na dragon, ahas, at Diablo, manunukso. Ayon sa mga banal na kasulatan. Iisa yan. Paano nagiging kaaway ng mga banal o ng mga anak ng Diyos si Satanas? Anong kapangyarihan meron si Satanas para kayo ay kanyang matukso? Buksan naman natin ang Marcos 4.14. Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. Dito po, ito'y bahagi ng talinghaga ng Panginoong Hesukristo, talinghaga ng mga hasik. Ito'y the parable of the seeds. The seeds. Yung mga seeds o yung mga hasik, yun ay mga salita ng Diyos. At dito, yung mga salita ng Diyos tulad sa mga binhi ng halimbawa ng palay o ng anumang prutas na may buto, binhi, kung saan-saan yun napatapon. Pero dito sa isang bahagi ng kanyang parabola, parable of the seedlings, merong ipinaliliwanag kung paanong si Satanas nagiging kaaway ng mga anak ng Diyos. Ituloy ko po, Marcos 4.14 hanggang 15. At ang mga ito, yaong na nga sa tabi ng daan, merong mga salita ng Diyos, yung mga hasik, naghasik ng salita ng Diyos, ang iba'y napatapon sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at ng kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila ng Diyos. Ayan. Makapangyarihan po pala ito si Satanas. Yung mga tao na nakinig ng mga salita ng Diyos, nilalapitan ni Satanas. At pagkatapos, kinukuha yung mga salita ng Diyos na kanilang napakinggan, inaalis sa kanilang mga puso ang ibig lamang liwanagin. Tunay ba ito? Meron ba tayong mababasa sa Biblia literalmente talagang nilapitan ni Satanas at tinanggal yung kanyang salita o yung kabanalan sa taong yaon? Lucas 22:3. At pumasok si Satanas kay Judas. Putulin natin. Hindi lang basta nakakalapit si Satanas, mga kapatid at tagapakinig namin. Nakakapasok saan? Sa katawan ng tao.
nakakapasok sa kaluluwa, sa isip ng tao. At pumasok si Satanas kay Judas Iscariote, na tinatawag na Iscariote, nakabilang sa 12. Isipin ninyo, apostol to. At siya'y umalis, 22:4. At nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sa 22:5, at sila, ang mga saserdote, nangagalak na ibinigay ni Judas Iscariote si Jesus sa kanila at pinagkasundo ang bigyan siya ng salapi. Kaya nga kumita siya ng 30 putol na pilak si Judas Iscariote. Pinasok ni Satanas. Yan po. Kung paano nagiging kaaway si Satanas, mga magulang ng mga anak ng Diyos, makapangyarihan po ito, nakakapasok sa ating kaluluwa, sa ating puso at isipan. At nalalaman natin, ito ay kung paanong ang Diyos, walang laman, walang buto, espiritong tunay na tunay, pero pinakamakapangyarihan sa lahat, si Satanas man po, espiritu rin. Espiritu, walang laman, walang buto. Pero hindi nga lang siya napakamakapangyarihang tulad ng Diyos. Walang katulad ang Diyos, mga kapatid. Siya mababa ng kaunti sa Diyos. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, meron pa ba bukod kay Judas Iscariote na mababasa tayong literal na nagpapakilalang talagang makapangyarihan si Satanas at kung sino lamang ang hindi niya pwedeng igupo? Basahin natin ang tinatawag na aklat naman po ni Lucas 22:31. Ang Panginoong Hesukristo nagsasalita, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas sa akin upang ikaw ay maliglig niya na gaya ng trigo. Simon, Simon, ang tinutukoy si Pedro. Simon, Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas. Isipin ninyo yan. Kinausap pa ni Satanas ang Panginoong Hesus, bigay mo sa akin si Pedro, bigay mo sa akin si Pedro. Ibinigay ba ng Panginoong Hesukristo? 22:32, Lucas, datapwat, ikaw ay ipinamanhi ko. Ayan, ang ibig sabihin, ngunit, ikaw ay ipinamanhi ko. Ang ibig sabihin, hindi mo siya makukuha sa akin. Huwag mo siyang kukunin sa akin. At ang wika ng Panginoon kay Simon, kung bakit siya hinihingi ni Satanas, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at kung ikaw ay makapagpanumbalik na, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Yung mga mahihina ang pananampalataya. Alam natin, si Pedro, alanganin yan. Mahinang klase si Pedro. Kaya nga, nagtataka lang ako, ang daming mga tao sa sanglibutan, yung kaluluwa nila, itinatayo nila kay Pedro na napakahina. Mga kapatid at mga magulang. At si Pedro, sa kahinaan niya ng kanyang pananampalataya, itinatwa niya ang Panginoong Hesukristo 3 ulit bago tumilaok ang manok. Sabi niya, hindi ako papayag, Panginoon, na ikaw ay patayin at ipako sa krus. Ibibigay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, hindi titilaok ang manok hanggang sa maitatwa mo ako ng 3 ulit. Mahina si Pedro. Kaya nga hinihingi ka sa akin ni Satanas. Ipinamanhi kita, hindi kita ibinigay. Kaya dagdagan mo na ang iyong pananampalataya. At kung lumakas na ang iyong pananampalataya at makabalik ka, palakasin mo rin ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, nang mabuhay na maguli sa mga patay, binalikan pa niya si Pedro, natagpuan niya nangingisda muli sa mga dalampasigan ng karagatan noon, mga magulang at mga kapatid, ng akala nila, pati si Andres na kanyang kapatid, akala nila tapos na ang pagiging apostol nila, mahihina ang pananampalataya Kaya nga sinabi ng Panginoon, pagkatapos na makahuli sila ng isda at nag-utos na mag-ihaw at may makain sila, ano sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro? Pedro,
Iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Opo, Panginoon. Ikalawa, iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Opo, Panginoon, iniibig kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga kordero. Ikatatlo, 3 ulit pa. Tinuruan siya, Pedro. Iniibig mo ba ako kaysa mga isdang ito, mga kabuhayang ito? Nalalaman mo, Panginoon, umiiyak na si Pedro. 3 ulit ba naman? Pinagpupukpukan sa ulo niya. Mga kapatid, ang kahalagahan ng pagpapakain ng mga tupa o ng mga anak ng Diyos. Pagpapakain ng mga salita ng Diyos. Nakamukha ng napapakinggan ninyo. Itong mga napapakinggan ninyo, hindi lang ninyo alam. Binabasa ni kapatid na Cirilo ninyo, mga salita ng Diyos, pinakakain namin ang inyong mga kaluluwa. Hari nawa, magsigising kayo. Mahina! Ang unang mga apostol, mahihina si Pedro. Kailangan pang pukpukin ang kanyang ulo. Hiningi ka sa akin ni Satanas, pero hindi kita ibinigay, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid dito, ipinakikilala na si Satanas, bagaman makapangyarihan, nakakapasok sa puso at kaluluwa ng kung sino mang ibig niyang ibaksak, hindi makapagtatagumpay sa pamamagitan ng tinatawag na pagsasanggalang ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga anak o sa kanyang mga banal na katulad ni Pedro. Hinihingi ni Satanas pero hindi niya ibinigay. Limitado ang kapangyarihan ni Satanas. Kapag ang Diyos ay nasa atin, kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay kakampi natin, tayong mga banal, sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sino ang kalaban natin? Maski si Satanas, hindi magtatagumpay sa atin, mga kapatid. Bakit? Ang Panginoon, ang aming pastor, aklat ng mga awit. Sa kanyang 23:1-7, basahin ninyo, hindi ako mangangailangan. Bagaman kami lumalakad sa mga lilim ng kamatayan, wala kaming katatakutang anuman. Ang kanyang pamalo at ang kanyang tungkod nagsisialiw sa amin. Ipinagsasanggalang tayo ng Panginoon, mga kapatid. Saan nga baga, ang tanong natin ay ito, saan nga baga kaya nanggaling ang Satanas na ito na dumaraya, nanunukso sa mga anak ng Diyos? Buksan ninyo ang Apokalipse sa kanyang 12:7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Ito po yung kilalang-kilala na Armageddon in heaven, mga kapatid. Armageddon. Digmaan. Ng mga anghel ito. Ng mga anghel ng Diyos at ng mga anghel na lumaban sa Diyos. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. Nakipagbaka sa dragon. At ang dragon, ayan, si Satanas, at ang kanyang mga anghel nakipagbaka, at hindi sila nanganalo. 12:8, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Ayan. Saan ba nanggaling si Satanas? Saan ba galing ang dragon? Saan ba galing ang matandang ahas? Saan ba galing itong diablong ito na manunukso? Nanggaling po ito sa langit. Ito po, nakipaglaban, mga kapatid, kay Arkanghel Miguel. At sa paniwala ninyo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo, yung Arkanghel Miguel, yung ibig lamang sabihin ng Miguel, me, mine, el, Lord, aking Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Iisa lang ang Panginoon, ang Kristo nga. Kaya nga itong Arkanghel Miguel, na leader ng mga anghel na nakipagdigmaan sa langit laban dito sa matandang ahas, Diablo at Satanas, mga kapatid, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, ang aking Panginoon, Miguel, Mael. Ang ibig lang sabihin. Ngayon, sino po baga? Sino po baga itong dragon at may mga kasama ng mga anghel na nagapi ni Miguel at ng kanyang mga anghel doon sa langit? Buksan po natin, Ezekiel 28:14. Ganito po pag-aaral.
Ikaw ang pinahirang kerubim. Ayan. Meron pong binabanggit na isa pang uri ng mga anghel dito. Cherub. Sa English, cherub. Kerubim. Ikaw ang pinahirang kerubim na tumatakip. At itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagmanhik manaog sa gitna ng mga batong mahahalaga. Ibang klase itong cherubim na ito. At kapag binabanggit na cherubim, ito po mga kapatid ay tulad din ni Arkanghel Miguel. Cherubim din yun. Halos masasabi natin na makapangyarihan din itong cherubim na ito at ang kapangyarihang ibinigay sa kanya, meron siyang kalayaang magpanhik manaog. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahahalaga. Sa mga magulang at mga kapatid, itong binababaan na nito. 28:13, Ezekiel din. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahahalagang bato ay iyong kasuutan. Ikaw ay nagmamanik manaog sa langit at sa Eden. Alam bang Eden? Dito sa lupa, paraiso rin. Ito'y paraiso ng Diyos sa lupa. At alam natin, dediretsuhin ko na, ito nga ang matandang ahas, yung Diablo at Satanas, na dumaya kay Eva at kay Adam, na nagsabi kay Eva, huwag kayong maniniwala na pag kumain kayo ng bunga ng pagkakilala ng masama at ng mabuti, walang pagsalang, kayo mamamatay. Huwag, kumain kayo sapagkat pag tinikman ninyo yan, kayo magiging parang mga Diyos na rin. Ayan po, talagang manunukso tinukso si Eva. Pagkatapos, tinukso naman ni Eva si Adam. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, ang karbungko at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta, at ang iyong mga flauta ay napa sa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Sa makatwid, sino ito? Espesyal na kerubim ito. Ito po ang pinakakanang kamay ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Binigyan ng lahat ng kapangyarihan, konti lang ang baba sapagkat Diyos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagmanhik manaog sa lupa at sa paraiso ng Diyos sa Eden, dito sa ibabaw ng sanglibutan. 28:15, ikaw ay sakdal. Ayan. You are perfect sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Mga kapatid, sa makatwid, ikaw ay sakdal. Wala kang kailangan. Pinakamaganda, pinakamayaman, pinakamarilag, pinakamakapangyarihan ka. Maliban lang sa Diyos. Yan lang ang hangganan mo, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano ang nangyari? Ano po ang nangyari dito kay kerubim na ito? Na siyang naging simula ng pag-aaway nitong kerubim na ito, pakikipagbaka niya sa lalaking si Arkanghel Miguel. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ayan. Ang iyong puso ay nagmataas. Dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, kaya't aking inihagis ka sa lupa. Ayan. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Itinapon pala sa lupa. Ito si kerubim. Nung una, may kapangyarihan siyang magmanik manaog. Pero pinasok siya ng kalikuan. Pinasok siya ng masamang intensyon. Ang ibig lamang sabihin, nasumpungan sa kanya ang masamang hangarin. Mga kapatid, kaya itinapon siya ng Diyos sa lupa. Ano nga ang kasalanan o kalikuan o masamang intensyon na nakita ng Diyos kay kerubim? At meron pa siyang nakasamang mga angheles niya. Ituloy natin, Isaiah
Aklat po naman ni Propeta Isaias 14:12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ang iyong kahambugan ay nababa sa Seol, sa libingan. At sinabi mo sa iyong sarili, 14:13, Isaias, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. 14:14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayan. Ikaw ay sakdal ng ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kalikuan, ang kasamaan ay nasumpungan sa iyo. Bakit? Ibig kong pumanik sa kataas-taasang kahilagaan ng kalangitan. Ako'y uupo sa luklukan ng Diyos at ako'y magiging Diyos na rin. Ayan. Pinaghangaran niya ang pagiging Diyos. Sa madalit sabi, mga kapatid, ibig niyang magkaroon ng kudeta. Alam ba niyo ibig sabihin ng kudeta? O, nung panahon ni Cory Aquino, hindi ba sinong Honasan ba yon? O, hindi ba nagkudeta? Ibig nila tanggalin yung nasa itaas. Sila naman ang hahalili. Yan po, espiritu ni Cherubim, si Cherub. Ibig niya, lagi siyang nasa itaas. Yan ang kahambugan, kayabangan, kasakiman, ang ibig lang sabihin. At doon na nga nakipagbaka ang ating Panginoong Hesukristo sa kaanyuan ni Arkanghel Miguel. At may mga kasamang mga angheles si Arkanghel Miguel nakipagbaka kay Cherubim at sa lahat ng kanyang mga kasamang mga sundalo ng mga angheles din. Nagapi sila at itinapon sila sa lupa. Sila nga po ngayon yung tinatawag na mga masasamang mga espiritu. Ginapi sila ng Diyos, itinapon sa lupa. Siya ang ginawang Satanas, itong si Lucifer. At ang kanyang mga kasama na mga demonyo, yung mga anghelitos niya, ginawang mga demonyo. Ano ba ibig sabihin ng demonyo? Yung demonyo po ay dalawang salita. Latin, una, Dei. Na kung liliwanagin, Diyos. At yung monyo, ang ibig sabihin, mundo. Sa katotohanan, ang ibig lamang sabihin, si Satanas at ang kanyang mga demonyo o ang kanyang mga Diyos ng sanglibutan. Dei, monyo, Diyos ng sanglibutan. Sila ang mga Diyos ng sanglibutan. Yan po ang mga masasamang espiritu na kalaban nating mga tao. Ito ang laging pinanggagalingan ng kadiliman, ng kaguluhan, ng patayan, ng digmaan, ng lahat ng mga bagay na kasiraan, mga kapatid at mga magulang. Sa mga huling araw na ito, ang mga huling tanong natin, sa atin po sa mga huling araw na ito, papaano ipinakikilala ng mga apostol ang bagsik at kamandag nitong si Satanas at ng kanyang mga kasamang mga demonyo? 2 Korinto 11:13, sapagkat ang mga gayong mga tao ay mga bulaang apostol, ayan na, mga mandarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Bakit naman ganyan ang sagot mo, kapatid na Cirilo? Ang tanong mo, paano ipinakikilala ng mga apostol sa huling araw na ito ang bagsik at kamandag nitong si Satanas at ng kanyang mga kasamang mga angheles? Batan sagot mo sapagkat ang gayong mga tao, pinag-uusapan natin, kapatid na Cirilo, si Satanas at ang mga kasama niyang mga anghel, bakit dito binabanggit mo tao? Kababasa nga lang natin kanina, hindi ba? Si Satanas, yung masamang espiritu, pumapasok sa tao. Ang ibig sabihin, si Satanas at ang kanyang kasamang mga masasamang espiritu pumapasok sa ating mga tao. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo rito,
11:13 ng unang Korinto o ikalawang Korinto, ang gayong mga tao, may mga tao na mga bulaang apostol, mga mandaraya, na nagpapakunwari sa makatwid. Hindi talagang tao yun. Nagpapakunwari lamang, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. May mga tao, pinasok ni Satanas, pinasok ng kasama niyang mga demonyo at nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Napakaliwanag po. At mga wika nga pag sinabing apostol ni Kristo, mangangaral ni Kristo. At noon pa man, sa San Mateo 24:4 at 5, sinabi na ng Panginoong Jesucristo, ang isa o unang palatandaan bago magkaroon ng kawakasan ng sanglibutan, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang sa inyo magpapakunwari at magpapakilalang ako ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, huwag ninyo silang paniwalaan. Sapagkat ililigaw nila ang marami kung baga maaari pati kayo ng mga hinirang. Kaya, sila'y nagpapakunwari na mga mangangaral ni Kristo ang ibig lang sabihin. Pero mga tao yan. Pero si Satanas na ang naroon. Paano nga nangangaral ang mga yan? Para makilala mo na sila mga diablo, Satanas, matandang ahas, mga demonyo. Tito 1:14, na huwag magsipakinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos, aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Ayan. Sa makatwid, mangangaral yan ng mga kasinungalingan, ng mga kabulaanan. Alam naman natin, sa Apokalipsis 21:8, ang mga nangangaral at gumaganap sa mga utos, aral ng mga kasinungalingan, ang bahagi nila dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. At bakit nga po naman, iingatan natin ang ating sarili sa mga katha ng mga Hudyo o mga aral ng mga Hudyo ang ibig sabihin. Apokalipsis 2:9, na sila'y nangagpapakunwaring mga Hudyo, ngunit hindi sila Hudyo kung hindi mga sinagoga sila ni Satanas. Napakaganda po. At kung sinagoga ni Satanas, ang ibig sabihin, yung mga bulaang propeta na yan, bulaang mangangaral, bulaang apostol ni Kristo, anong klaseng mga aral, bukod sa aral ng tao, ang itinuturo nila? Unang Timoteo 4:1-3, basahin po natin. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, unang Timoteo sa kanyang 4:1-3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos, na sa mga huling panahon natin ngayon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, sa mga aral ng mga demonyo. Ayan po. Paano makikilala yung mga aral ng mga demonyo na yan kung sino-sino sila? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na henerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Paano? Ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkate na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at ng mga nangakakaalam ng katotohanan. Ayan po. Hindi ba totoo yan? Hindi ba napakaraming ngayon mga reliyon, mga iglesia na nagtuturo ng katakot-takot ng mga kasinungalingan at ng mga kapaimbabawan? Hindi ba maraming nagsasabi dyan na mga kapatid, ang kanilang obispo sugong anghel, si Kristo tao? O hindi ba isang katotohanan na ang iglesyang kinagis na nagsasabi ng kasinungalingan, nagtuturo ng kasinungalingan na na yung kanilang papa sa Roma kahalili daw ng Diyos? Namatay ba ang Diyos? Mga kapatid, at sino ang ipinakikilala na nagtuturo na ipagbabawal ang pag-aasawa? Sinong relihiyon nga ang nagbabawal na mag-asawa? Ang kanilang mga
O ika nga, mga leader o mga monghe o mga tagapangaral. Una na nga, simbahang Katoliko. O yung mga Buddhist, ganyan din. Yung mga iba't ibang mga relihiyon ng mga tao na ang kanilang mga leader ginagawa nilang parang mga Diyos. Ginagawa nilang sugong anghel, yung leader nila. Pagkatapos ang Panginoong Hesukristo mismo ipinakikilala, tinatawag nilang ordinaryong tao lang sa makatwid. At sino ang nagtuturo na ipagbabawal ang pagkain ng karne? Ayan. Simbahang Katoliko na naman, tuwing araw ng mahal na araw yan. Bawal ang kumain ng karne kung Biyernes Santo. Ano kinalaman ng pagkain ng karne o ng anumang bagay sa kabanalan ng tao? Sama niya na pagpupupulot yung mga kasinungalingan na yan. At yung mga Sabadista naman, yung mga vegetarian na mga relihiyon. Bawal na bawal daw ang karne. Alam na natin yan. Ilang ulit na nating napakinggan yan. Yan puro kapaimbabawan. Wala namang nakakasunod yan Mga kapatid, lalo lang nagkakasala ang tao sa mga katha ng mga Hudyo, utos aral ng mga tao. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Sana'y buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Kaya nga dito, ang wika nga ng lalaking si Apostol Pablo, sila yung tinatawag na mga samahan, mga relihiyon, at mga mangangaral na nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Kung nagpapakunwari na apostol ni Kristo, sino nga sila? 11:14 ng 2 Korinto. Ituloy natin. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man, ayan, si Cherubim, si Lucifer, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayan, di ba? Di ba may relihiyon sa atin na sugong anghel daw, si Kristo tao? Kayo na ang nakakaalam kung sino yan. Magagalit na naman kayo kay kapatid na si Rilo pag binanggit ko yan. Alam na ninyong lahat yan. At hindi malaking bagay nga, ayun, yung kanya namang mga kasamang mga anghel, si Satanas, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, kahalili ng Diyos, mga kapatid at mga magulang. Yung kanyang mga kasamang angheles. At hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, yan, may mga kasamang mga ministro. Yan ang mga anghel. Nakasama niya, ayan laksa-laksa, milyon-milyon din yan, pinukol dito sa lupa. At ang kanyang mga ministro naman, ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Ministro daw ng katwiran. Napakarami niyan. Ang daming mangangaral sa balat ng lupa. Mga kapatid, anong sabi ng banal na kasulatan? Utos aral ng mga tao itinuturo. Utos aral ng mga demonyo. Ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Mga kapatid na mga tagapakinig namin, sila po ang hinuhulaan ng banal na kasulatan ng kapanahunan ng mga apostol. Sila ang tinatawag na mga antichrist. Totoo ba yan? Buksan po natin ang unang Juan 2:18. Mumunting mga anak. Unang Juan, Apostol Juan ito, unang aklat niya, 2:18. Mumunti kong mga anak, ito na ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang marami na mga Antikristo, kaya nga ngayon nalalaman natin ito na ang mga huling oras. Noong pa, panahon pa ng mga apostol, meron na nga Meron na ngang nagtatatwa at nagtatakwil na ipangaral na ang Panginoong Hesukristo siya ang Diyos na nagkatawan tao Mga kapatid, totoo ba yan? At bakit sila tinatawag ng mga Antikristo? Pag sinabing antay, kalaban, kaaway. Sino ba si Satanas? Di kaaway, nino ng mga banal ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling? Ayan. Kung hindi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Sino ang sinungaling? Sino ang mga mangangaral na paimbabaw? Sino ang mga relihiyon na nagtuturo ng mga utos aral ng mga demonyo?
sila na tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatwid, tumatanggi sa Ama at sa Anak. Anong ibig sabihin nito? 8:24 na ng San Juan ang wika ng Panginoong Jesucristo. I say therefore unto thee that thou shall you shall die in your sins if you believe not that I am He. King James Version sa English, mas maliwanag. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga siya. Ayan na, may tinutukoy na siya. Sino ba yan siya? Sa unang Juan din, o sa San Juan din po, 8:27. St. John, chapter 8, the verse is 24. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Sa Tagalog, katotohanan ang sinasabi ko sa inyong mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo sumampalataya na ako nga siya. Hindi nila napag-unawa, 8:24, ang sinasalita sa kanila ni Kristo na ako nga siya ay tungkol sa Ama. Kaya nga ang hindi nagpapakilala, ang tumatanggi, ang relihiyon o mangangaral na nagsisitanggi na si Jesus siyang Kristo o siya rin ang Ama, hindi ito sa Diyos. Ito ang Antikristo. Ano ang katunayan? Na ang Panginoong Jesucristo siya nga ang Ama. Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ano pa? Unang Juan 4:2, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kaya nga kami, lagi naming ulit-ulit sinasabi sa lahat, San Juan 1:1-3, nang pasimula ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Siya ang ilaw, siya ang buhay, ang lahat ng mga bagay ginawa niya, at kung wala siya, walang bagay na nagawa. Pinangangaral ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung berbo, yun din ang Diyos. At napapakinggan pa ninyo, sinasabi namin sa inyo, kung ang salita, yun ang berbo, at yung salita, yun ang Diyos. Sa makatwid, ang Ebanghelyo na kinasusulatan ng salita ng Diyos, yun ay Diyos. Yung Biblia mismo, Diyos yun. Bakit? Yung salita ay Diyos eh. Saan naroon ang Diyos? Nasa Biblia. Nandun ang salita ng Diyos. O di, ang Biblia ay Diyos. Nagkatawan tao. Yun nga ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay sa Diyos. Ngayon, yung hindi makapaniwala, paano ikaw magiging Diyos yung Biblia? Ikaw naman kapatid na Cirilo. Sa inyo, hindi mangyayari. Pero sa Diyos namin, walang imposible. Kung ang ating Panginoon nga, sinabi niya, ako ang tinapay na nanggaling sa langit, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, sapagkat ang aking laman at ang aking dugo ay tunay na pagkain at tunay na inumin. Tinindigan ng ating Panginoong Jesucristo yun eh. Ito pang Biblia. Hindi natin masasabing ang Biblia ay Diyos. Bakit? Nandyan ang Diyos. Nandyan ang salita ng Diyos. Masasabi mo bang ang Panginoong Jesucristo ay tinapay, pandesal o matsakaw? Yun ang sinabi niya. Ba't hindi mo paniniwalaan yon? Na tinapay siya. Na ang dugo niya ay talagang inumin. Mga kapatid, na dapat nating kainin at inumin. Yan ang panampalataya na natin. Spiritual yon. 4:3 ng unang Juan din. Ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan. Una, itinuro sa atin ni San Juan ang mga iglesia na hindi nangangaral na si Kristo at ang Ama ay iisa, Antikristo. Ang mga iglesia na hindi nagpapakilala na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, pati ang Biblia, Diyos yan, Antikristo. At dito naman, merong isinasabi pang iglesia o relihiyon. Ang hindi nagtuturo o ipinahahayag ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi sa Diyos. At kung hindi sa Diyos, Antikristo. Meron bang mga relihiyon sa balat ng lupa na hindi nangangaral ng Kristo Jesus? Meron po.
yung mga Buddhist, yung mga Confucius, yung mga Zoroastro, yung kung ano-anong mga relihiyong itinayo ng tao. O hindi ba yung mga Hindu? Yung mga reliyon ng mga taga-India, nako, milyon-milyon ang Diyos nila. Lahat na lang yata, dinidiyos nila. Pero ang Kristo, hindi nila ipinakikilalang Diyos. Mga kapatid at mga magulang. O yung mga Buddhist, si Buddha, dinidiyos nila. Si Confucius. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Ngayon, huling mga katanungan pa po natin. Meron po bagang mga tao ayon sa Biblia na mga kampo ni Satanas na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan? Meron bang tao? Meron bang tao? Literal na tao. Makinig kayo. Ayon sa Biblia, tao. Pero ipinakikilala niya ang sarili niya na Diyos, kahalili ng Diyos. 28:2. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, Ako ay Diyos. Ayan. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Pag binabanggit yung dagat, ayon sa Apokalipsis, yun ay mga tao. Ay ibig lang sabihin na uupo sa mga dagat, ako ika ay Diyos na nauupo sa mga dagat, namamahala sa maraming mga tao. Gayunman ikaw ay tao. Gayunman ikaw ay tao. Hindi ka Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ayan. Nung matandang tipan pa, merong mga hari sa lupa. Kamukha niyang hari sa Tiro, ika. Panaghuyan mo. Dahil sinasabi mo, ikaw na hari sa Tiro, tao ka eh. Pero sinasabi mo, ikaw ang Diyos, ang puso mo, inilagak mo. Na para kang Diyos, mga kapatid, at mga magulang. Sa mga tuwid, meron po. At maging sa atin sa mga huling araw na ito, meron tayo nakikilala. Huwag kayong magagalit mga Katoliko. Huwag kayong magagalit. Sinabi na ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng Ama. Iisa lang ang Ama, ang Diyos. Iisa lang ang Ama eh. Anong ginawa ng simbahang Katoliko? Meron kayong Papa, Pope. Sino ba yung Pope na yan? Tao yan namamatay, nagkakasakit. O kamukha ni Benedict, nang tumanda, nag-retire na. Namamatay pala ang Diyos. Mga kapatid at mga magulang, yung kahalili daw ng Diyos. O hindi ba, nakalagay sa korona ng Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, Latin yon. Sa English yon, Successor of Christ on earth. Kahalili ng Diyos sa lupa, mga kapatid. Ngayon, paano makikilala itong mga taong ito na nagpapakunwaring mga Diyos o kahalili ng Diyos? Ano ang ibinigay sa kanila? Apokalipsis 13:18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ito po, merong palatandaan At ang kanyang bilang ay 600 at 666. Dito may karunungan. Ang bilang ng hayop, sa Apokalipsis po, dediretsuhin ko na kayo, yung kinakatawan ng hayop na yon, yun ang kakilakilabot na dakilang Babylonia. Mamaya, matututuhan natin yon. Meron ikang karunungan dito, ang bilang ng hayop, ang bilang ng tao, yung taong nagpapakunwaring Diyos, 666. Paano natin natiyak? Na yan nga ang Papa sa Roma. Yung Vicarius Filii Dei, yan po ay Old Latin. At yan, kung isasali ninyo sa Roman numerals, Vicarius Filii Dei, ang suma total niyan, 666. Yan po ang tatak ng Antikristo. Ano po naman ang ikakikilala sa mga sumasamba sa Kanya? Ayan. Kasi, kahalili daw ng Diyos, nagpapakunwaring Diyos, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, mga magulang si Satanas, nang itapon sa lupa, napakilala siya na kahalili ng Diyos. At siyempre, kahalili ng Diyos, itong mga
Papa sa Roma na ito, nagpapahalik ng kamay, sinasamba yan. Hindi ba, niluluhuran pa yan, iniiyakan pa yan ng mga miyembro nila, ng mga Katoliko. Paano makikilala yung mga miyembro naman nila? Yung pinakautak nila, si Lucifer, si Satanas, merong numero 666. Paano naman makikilala yung mga miyembro na sumasamba sa kanila? Sa Apokalipsis 13:15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Ayan. Larawan, di ba sumasamba sila sa larawan? Upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, nagmimilagro, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Di ba merong Spanish Inquisition? Nung panahon ng wika nga Middle Ages, pag hindi ka sumamba sa mga santo, sa mga papa, sa mga larawan ng mga tao na dinidyos nila, hindi ba ang daming pinatay ng mga tao? Hindi ba kasama dyan si Dr. Jose Rizal? Hindi ba kasama dyan ang mga unang mga banal ng Diyos? Mga magulang na ayaw lumuhod sa mga larawan, pinapapatay ng Inquisition of Spain. Galamay yan ng simbahang Katoliko. Yan ang husgado ng simbahang Katoliko na inilagay sa Espanya upang ang lahat ng kumakalaban sa Papa sa Roma ay ipapatay nila. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng Apokalipsis. Huwag kayong magagalit sa akin. Ituloy natin ang pagbasa. 13:16. Paano makikilala? Ano ang tanda na ibinigay sa kanila? At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha, ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayan. Ang kanilang mga miyembro, binigyan ng tanda sa noo at sa kanang kamay. Alin po iyan? Ito ang liwaliwanag po, nasa pasyon Ayaw lang ninyong basahin ng diretso at wag ninyong kakantahin para maintindihan ninyo. Alin ito? Ipag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay, sukat namang pagkakilanlan, sila pala kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Amen. Ayan. Ano ang sinasabi? Kung hindi mo kakantahin, ipag-uutos magkintal sa noo at sa kanang kamay, sukat namang pagkakilanlan na sila nga ang kampon tunay nitong Antikristo. Sino? Yung Papa sa Roma, nakaupo doon sa Batikano. Nitong Antikristong hunghang, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Okay, magagalit sa akin. Sino bang reliyon ang talagang makikita mo krus ng krus sa noo at sa kanang kamay? Maski na nga silang mga Papa sa Roma at mga pare at mga arsobispo at kardinal, pag nagkaharap sa isa't isa, nagkukrus sila sa isa't isa. Hindi ba? Saan nyo ba ginagamit yan? Para ikalayuan tayo ng demonyo, para ang diablo wag tayong tuksuhin. Bakit magkakaharap kayo? Kardinal, Papa sa Roma, mga membro ninyo, at kayo mismo siguro puro masasamang espiritu meron kayo sa inyong sarili, kaya nagpapatalbugan kayo ng masasamang espiritu. Saan ba ninyo nakakuha yung mga utos-aral na yan? Yan utos-aral ng mga demonyo. Huwag kayong magagalit. Yan tatakpo ng Antikristo. Yan ang merong krus, itatakman sa noo, sa kanang kamay o sa inyong mukha, nagpapakilalang Antikristo kayo. Bakit? Yung krus mismo. Ano yung krus? Sagisag ng kamatayan. Doon ipinako sa krus ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Nang kapanahon yan, ang imperyo ng Roma, ang silya elektrika nila, ang sagisag ng kamatayan, ang parusahan ng kamatayan, ang krus. Pagkatapos, gagawin ninyong banal? Gagawin ninyong santo? Yung krus na yan, wala namang bertud dyan. Wala! Sino ba mahalaga? Yung krus na yan o yung ipinako dyan? Ba't sinasamba ninyo yung kahoy na yan? Ginawa pa ninyong ginto, ginawa pa ninyong pilak, ginawa pa ninyong garing, ginawa pa ninyong mamahalin. Wala ring bertud dyan. Ay, nako, mga magulang, huwag kayong magagalit sa akin, Huwag naman ninyong masyado akong wika nga, pagsabihang ako'y naninira. Hindi po ako naninira. Pagka nabura ninyo ito sa Biblia, sasama ako sa inyo. Hindi nga natin mabubura ito.
Mga kapatid, ngayon, paano tinitiyak ng Biblia na ang Papa sa Roma ang kumakatawan kay Satanas na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan? Apokalipsis 17:3. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalan ng pamumusong. Pag sinasabing pamumusong, adverse to the will of the Father in heaven. Bakit nga pamumusong? Sinabi nga ng Panginoong Hesus, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama, ang Diyos na nasa langit. Nagpatawag naman kayo ng Papa. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon, iisa ang Panginoon, ang Kristo nga. Ang Kristo, ang Panginoong Hesukristo. Nagpatawag kayo ng Monsenyor. Ano ba ibig sabihin ng Mon? Mon akin, Senyor, Panginoon. Hinahalikan pa niyo yung mga kamay ng mga Diyaski na yan, mga magulang. Huwag kayong magpatawag ng rabay o guro, iisa ang guro, ang Kristo nga. Ito naman yung mga protestante. Napakaraming wika nga katawagang pagpupuri sa tao. Minister ika. Meron pa nagsasabi, Most Holy Minister of God. Meron pang nagsasabing kabanal-banalang ministro. Meron pang nagsasabing pastor of Christ. Pastor daw. Guru daw. Rabbi daw. Bawal na bawal ng Panginoong Hesukristo yan. Huwag kayong magpatawag ng rabbi o guru. Iisa ang guru. Ang Kristo nga. Kaya nga sa Iglesia ng Diyos kami magkakapatid lang. Kapatid na Cirilo lang. Kapatid na Prospero lang. Kapatid na Rosita lang. Sana ay mabuksan ang mata ng inyong mga puso. Mahirap bang intindihin itong mga aral na ito, mga kapatid at mga tagapakinig? Sa makatwid, merong nakitang isang babae nakasakay sa isang hayop na mapula, kasi sa gisag nga po, yung pula ng pagpatay. Ang daming mga martir ni Jesus na pinatay ang iglesia na yan nung araw pa. At 17:4, Apokalipsis, nararamtan ang babae ng kulay ube. Ayan. Sinong relihiyon sa balat ng lupa, yung dekorasyon nila sa mga kapilya nila, Mojave o ube. Ube, mga kapatid. Ha? Ayan. Ano ba ang tawag nila ron? San Antonio ba? Kulay ube? At ng pula, nahihiyasan ng ginto. Sinong relihiyon sa lupa? Ang mga mangangaral nila, may mga ginto, may mga pilak. Pinapasan pa. Nakaupo sa karong ginawa ng ginto, pilak at mamahaling bato. Simbahang kinagisnan. Nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, nahihiyasan ng ginto at ng mga mahahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto, na puno ng kasuklam-suklam at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Paano tinitiyak ng Biblia na ang Papa sa Roma ang kumakatawan kay Satanas na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan? Mga kapatid, kayo na magbasa, Apokalipsis 17:3. At yung babae, ano ang ibig sabihin ng babae? Mga magulang, ang Biblia, lalo na nga po sa Apokalipsis, ito'y hula. Pagka sinasabi yung babae, ito po ay kumakatawan sa iglesia. Totoo ba yan? Buksan natin ang 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang kausap po ni Apostol Pablo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nais ko ikang maiharap ko kayo, Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Ibig kong maiharap ko kayo kay Kristo na tulad sa isang babaeng malinis. Nakita ko ang isang babae. Nararamtan ng tinatawag na ube, San Antonio, mga kapatid, at ng pula. At wika nga at ng mamahaling mga bato, ng ginto, ng pilak. Anong relihiyon ang mahilig sa ginto at pilak? Mga dekorasyon lang sa loob ng katedral nila, makikita ninyo. Iglesia Apostolika, Katolika Romana. At yung nakaupo ron, ang corona nun, sabi nila 7 stage, 7 story. Yung corona ng Papa sa Roma, 7 patong daw yon. Puro ginto, pilak, tsaka mamahaling mga bato yon. Sino yan? Iglesia Apostolika, Katolika Romana.
17:5 ng Apokalipsis. At sa kanyang nooy nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia. Ayan, Hiwaga. Mystery. Ang babaeng ito, ina ng mga patutot. Ayan na naman, yung patutot, ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng patutot? Prostitute. Pag binabanggit yung salitang babae, iglesia. Pag binabanggit yung salitang prostitute na babae, masamang iglesia. Anong ibig sabihin to? Ang dakilang Babyloniang ito raw ang nanay ng lahat ng masasamang relihiyon. Ina ng mga patutot at ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Sino itong tinutukoy ng mga anak niya na masasamang iglesia? Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, ho? Baka may nakikinig ng mga protestante. Sino ba ang ipinanganak ng simbahang Katoliko? 1520. Martin Luther wrote to the gates of the University of Wittenberg. Nakinig tayo mabuti, of Gutenberg. University of Wittenberg. Kung hindi ako nagkakamali, isinulat ni Martin Lutero 1520 ang 79 na kasalanan ng Papa sa Roma at ng simbahang Katoliko. Bumangon ang pag-aaklas ng mga maraming mga reformadores, sila Zwingli, sila John Calvin, at iba't pa. Sumunod kay Lutero, lumaya sa simbahang Katoliko, pinag-usig sila ng simbahang Katoliko, ang marami sa kanila pinagpapatay, ang iba'y nanatiling mga buhay hanggang sa madiskubre nga. Hanggang sa ang marami sa kanila tumakbo nga dito sa Amerika, na nadiskubre naman ni Christopher Columbus noong 1492. Halos ilang taon ang pagitan lamang. Mga magulang, ang marami sa mga reformadores nagtayo ng mga tinatawag na protestantismo. Kaya merong tinatawag na Zwingli Church, merong tinatawag na Baptist Church, merong tinatawag na Martin Luther Church, merong tinatawag na Methodist Church. Ang lahat ng ito ay mga protestante na kaya nagprotesta. Pag sinabing protestante, humiwalay, nakipaglaban sa simbahang Katoliko. Pero ang sabi ng Biblia, ang simbahang Katoliko ang ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa. Ba't sinasabing masama rin ang mga protestante? Huwag kayong magagalit sa akin, Huwag kayong magagalit sa akin. Ang liwanag ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa, mga patutot. Sino ba ang naging anak ng Iglesia Apostolika Katolika Romana? Mga protestante. Paano mo mapapatunayang anak sila ng Katoliko? May krus ang simbahan ng lahat ng protestante. At ang mga protestante, karamihan dyan, ang mga ministro nila parang pari din. Meron ding mga protestanteng ipinagbabawal ang pag-aasawa. Meron ding mga protestanteng ipinagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Meron ding mga protestante, bagaman bawal ng Diyos, nagbibinyag din sa mga bata kahit walang kasalanan ng mga bata. Di masasama nga. Puro utos aral din ng mga tao, katha ng mga Hudyo. May mga protestante, nangingilin din ng araw ng Sabat, katha ng mga Hudyo. Nanghihingi rin sa pilitan ng ikapo, tithing, hindi naman para sa kanila yon, hindi naman para sa atin sa huling araw. Hindi, sila nga ang mga anak ng Iglesia Apostolika Katolika Romana, at hayag na hayag, meron din silang krus. Ano ba ang sagisag ng krus? Anong sinasagisag? Kamatayan. Mga kapatid, kaya yan po ang Iglesia ng kamatayan. Sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, wala kaming sinasagisag dito, wala kaming emblem, wala kaming logo. Wala kaming bandera, yung maraming relihiyon, may mga bandera, madilaw na madilaw, mapulang mapula, maputing maputi, puro kapaim babawan yan. Ang pinakalogo namin, ang pinakasimbolo ng aming kaligtasan, walang iba kung hindi ang banal na kasulatan. 34:16, pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo na ang Biblia lang ang dapat nating basahin at saligan ng ating kaligtasan. 5:39 ng San Juan. Mga kapatid, ano ang nakita sa pangitain ni Apostol Juan sa tinatawag na pulo ng Patmos na siya ang sumulat ng Apokalipsis o ng Revelasyon? 17:6. At nakita ko ang babae,
nalasing sa dugo ng mga banal. Sila nga po nagpapatay ng maraming mga Kristiyano. At sa dugo ng mga martir ni Jesus, panahon pa ng Panginoong Jesucristo, bagaman wala pa ang Katolisismo noon, yung imperyo ng Roma, pinakamabaksik na kaharian sa lupa. Imperyo nga ng Roma, nagpapako sa krus sa ating Panginoong Jesucristo. Sa susog din naman ng mga Hudyo. Kaya naman, yung relihiyon na bumangon dyan sa Roma, mga kapatid, napakabaksik na relihiyon. Merong Inquisition of Spain, nagpapapatay ng mga banal ng Panginoon. At nang aking makita siya'y nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae. Sasabihin ko sa iyo ang hayop na sinasakyan niya. Sapagkat ang babae o ang iglesia, nakaupo sa isang kakilakilabot na hayop na may 10 ulo, na may 7 ulo at 10 sungay. Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga. Kung alin, yung tinatawag na kinauupuan na 7 ulo ng kakilakilabot na hayop na ipinakita ko sa iyo. 17-18, alin ito? At ang babae na yung nakita, yung iglesia, ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Sinong iglesia? Ang nakapag-uutos sa lahat ng kaharian sa lupa, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Akita ninyo? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, yan, saksi tayong lahat. Nasa telebisyon, nasa dyaryo. Kapag dumalaw yan sa mga kaharian, sa mga presidente, sa mga hari, sa mga malalaking, mga mararangal na mga bansa, red carpet greetings and salutations yan. Saludo sa kanya ang lahat ng mga kapangyarihan sa lupa. Kristiyano man o hindi, demokrasya man o komunista man, ay talagang malawak ang impluwensya ng Papa sa Roma o ng simbahang Katoliko. Nakukuha niya ang mga kapaimbabawa ng mga komunista. Di ba dumadalaw yan sa mga wika nga, sa mga communist countries? At hindi lang yan. Lalo na nga sa Pilipinas, 90% ang mga Pilipino puro Katoliko. Sa Amerika, sabihin mo ng 80% puro wika nga protestante rito. Pero pagdating sa White House ng mga Papa sa Roma, saludo lahat yung mga yan. Sa Papa sa Roma, humahalik pa ng kamay ang mga presidente at mga hari dyan. Ang babae o ang iglesia o ang relihiyon na nakita mo, ito ang naghahari sa mga hari sa lupa. Napaka-makapangyarihan. Yan ang tinatawag na the Catholic influence. Ang influensya, ang kapangyarihan, ang ibig sabihin ng simbahang Katoliko. At ang babae na yung nakita, ang dakilang bayan. Ayan. Na naghahari sa mga hari sa lupa, na nakaupo sa 7 ulo. Ngayon, alin ang hiwaga o ang kaliwanagan kung saan mo makikita ang kinauupuan nitong iglesyang ito? Paano natin natitiyak na ito nga ang Papa sa Roma? 17:9 ng Apokalipsis, narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo, 7 bundok na kinauupuan ng babae o ng iglesia. Tanong, sa buong mundo, alin ang bayan na natatayo sa ibabaw ng 7 bundok o alin ang bayan na merong 7 bundok? Ang wika po ng kasaysayan, Rome is the city of 7 hills. It is where the Vatican, it is where the throne of the Pope can be found. Napakaliwanag po. Ang Roma, ito ang bayan na natatayo sa ibabaw ng 7 bundok. Meron pong 7 bundok sa Roma. At doon po naroon ang tinatawag na Vatikano. Sa makatwid na liwanagan natin kung sino po si Satanas. Originally siya si Lucifer, ang maningning na tala sa umaga. Siya ang kanang kamay ng Diyos. Pinakasakdal, pinakamakapangyarihan sa lahat maliban sa ating Diyos. Mababa lang ng kaunti sa Diyos. Pero nung makita niyang meron pang mas mataas sa kanya, nagkudita siya. Sinabi niya sa kanyang mga anghel na nasa kanyang kapamahalaan,
ibaksak natin ang kaharian ng Diyos sa langit, tayo uupo doon. That is the spirit of the devil. Yan ang espiritu ni Satanas. Hindi sila nagtagumpay, tinalo sila ng Diyos sa pamamagitan ni Arkanghel Miguel, at nang sila'y magapi, itinapon sila sa lupa. At sa lupa, sila'y namasdan ng lahat ng mga tao, lalo na nga ng mga kaharian at ng mga hari. Sila'y ginawang masamang espiritu na silang tumatayo na kalaban ng mga banal ng Diyos. Akala ba ninyo yung mga tao na hindi banal ng Diyos? Pag sinabing banal ng Diyos, bayan ng Diyos. Pag sinabing bayan ng Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Paano ngayon, kapatid na Cirilo, kaming mga protestante, kaming mga iglesyang hindi tinatawag sa pangalan ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo? Ano po ang sasabihin ko? Kayo na nakakaalam. Sagutin na ninyo, kalaban kayo, kaaway kayo ng Diyos. Hindi kayo kakampi ng Diyos. Kaya hindi na kayo tutuksuhin pa ni Satanas. Paano pa kayo tutuksuhin ni Satanas? Halimbawa, yung mga Katoliko. Paano kayo tutuksuhin ng Diablo? Sumasamba na kayo sa kanya. Humahalik na kayo ng kamay sa mga papa. Lumuluhod kayo sa mga tao. Yan lang naman ang ibig gawin ni Satanas ng mga anak ng Diyos. Umalis sa tunay na Diyos na walang larawan, walang anyo, pero makapangyarihan sa lahat, at sumama sa Kanya sa paglilingkod sa mga larawan. Kaya kami lang ang tinutukso. Mga kapatid, hindi na kayo tutuksuhin. Kakampi. Kakampi na kayo ni Satanas. Ang wika nga ng Panginoong Jesucristo, maaari bagang gibayin ni Satanas ang sarili niyang katawan? Hindi niya gigibayin yung sariling kanya. Pero kami, hindi kanya. Hindi kami pag-aari ni Satanas. Kami naroon sa kinaroroonan ni Apostol Pedro at ng iba pang mga apostol. Kami kasama sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya si Satanas, nang kausapin ng Panginoong Jesus, hinihingi si Pedro. Sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Pedro, Simon, hindi hingi ka ni Satanas sa akin, hindi kita ibinigay. Sa makatwid, ang talagang tinutukso lang yung nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayong nasa labas, hindi na kayo tutuksuhin. Sumasamba kayo sa mga larawan, meron kayong krus, may tanda kayo sa noo at kamay. Mga magulang at mga kapatid, at kayo'y naglilingkod sa mga larawan, kayo sumasampalataya sa mga milagro, mga kung ano-anong bagay pinaparang Diyos ninyo. Anong sabi ng pasyon? Mga kapatid at mga magulang, lalong dakila ang sala nitong mga anak ni Eva. Anaki ang idolatriya, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Amen. Kinakanta ninyo Tulain ninyo. Lalong dakila ang sala ng mga anak ni Eva. Wala nang dadakila pa, superlative sin. Mga anak ni Eva, kayong mga tao. Anong superlative, pinakamalaking kasalanang nagagawa ng tao? Kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Magulang at mga kapatid, kahit ano sinasamba ninyo, ginto, pilak, perlas, tubig, pati yung punong kahoy na lumabas yung dakta, dugo raw ni Jesus, nako, sinamba ninyo. Nako, pati yung anino daw ni Birhen Maria, nako po. Kaya magagalit sa akin, Kaya nga ano ay pinapayo ng Diyos sa lahat ng tao sa mga huling araw na ito, lalo na nga sa mga nabibiktima ni Satanas, sa mga maling iglesia at mga maling relihiyon. Apokalipsis 18:4, huling talata. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot." Ayan po. Lumabas tayo sa Kanya. Saan? Sa simbahang Katoliko. O yung iba naman, hindi mga Katoliko, pero naroon naman sa iglesyang anak ng dakilang Babylonia, o tinatawag na
kunyari protestante, lumalaban ika sa simbahang katoliko. Pero ang mga turo't mga aral katoliko rin. At may mga krus din sa mga sambahan nila. Ang iba naman sa mga relihiyon na yan, ang obispo nilang tao, sugong anghel daw, si Kristo'y tao. At tinatakot pa ang mga miyembro na kung hiwalay kayo sa pamamahala namin, sinasabi nila, hiwalay kayo sa pamamahala ng taong sugong anghel daw, impyerno kayo, itatapong kayo ng impyerno. Lumabas tayo. At kung meron namang nangangaral sa atin, ituturo yung mga santo't santa na yan, tuturo yung bagong papa nila, si Francisco daw, tinatawag nilang ama, ayaw kong tawagin papa, pati ako magkakasala. Si Francisco ngayon, wala na si Benedict. Anong sabi ng mga apostol? Galatias 1:8 at 9. Datapwat kahit na kami, mga apostol, matagal nang patay, mabuhay na maguli, mangaral sa inyo. Mga magulang, kahit na kami, mga apostol, mabuhay na maguli, paparoon sa inyo para mangaral. O, mga anghel na maluwalhati na galing sa langit, mangangaral sa inyo ng ebanghelyo, itakwil ninyo. Ito po ang napakagandang katotohanan. Huwag sana kayong magagalit sa akin. Baka merong nagagalit sa inyo. Kayo na po ang bahala. Itong katawan lupang ito, matanda na ako. I'm already 70 years old. I have already accept that I only have few days or few years, God willing, to live on this earth. But before I lose this life, I would give my days, my time, to serving my Lord God, Jesus Christ. Mamatay man ako, hindi ko po pinanghihinayangan ang bibig na ito'y nagamit na isang mabuting kasangkapan upang maipangaral sa inyong lahat ang katotohanan na kung tatanggapin lamang ninyo't sasampalatayanan, magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, hanggang sa darating na muli po nating pag-aaral, kung loloobin po ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.